So may nag-leak na message ni PBBM sa mga congressman na parang sabi niya ayaw niya nitong impeachment. Sa Senate ba, sa inyo, nag-message din yung Presidente? Wala. Wala. At saka kung may patutunguhan naman talaga yung message na yun, na inangkin, inamin na ni Pangulong Marcos, sa Kamara naman talaga yun. Dahil kung walang matuloy sa Kamara, wala namang aabot sa amin. Sir, ang concern na marami kasi divisive itong impeachment process. Ito ba maaaring maka-apekto sa peace and order ng ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector? Well, anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makaka-apekto sa kumpiyansa ng negosyante at makaka-apekto palagi sa ordinaryong pagtakbo ng pamahalaan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. So yung confidence ng business sector pwedeng maka-apekto, sir? At sa takbo na negosyo? Posibleng maapektuhan, oo. Pero ayon sa economic managers sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ang economic team ng Pangulo na ito hindi makaka-apekto hanggang sa pagtatapos ng economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos. Paano niya mapapanatili stability, yung kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala ring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. RG. Kanina ba tayo hypothetical Wala ba tayong real talk? Kasi, May mas real talk akong nabasa sa ano? saan? Ay, showbiz. Gusto mo? Sige na, puro hypothetical kasi. Kasi ano, by having all of these impeachment issues this close to an election, hindi ba magiging election issue yan that will affect, I guess, the minds, especially of the judges who are running in the election? Definitely. Naalala nyo nangyari na ito noon? Nung impeachment ni dating Chief Justice Davide. Papalapit na sa eleksyon yon. Davide. Yung mahirap. Papalapit sa eleksyon yon. Malapit na malapit sa eleksyon. Hindi, mambabatas pala ako nun, miyembro ako ng Kamara nun. Nagkalinyahan ang simbahan noong panahong yon kumampi kay Chief Justice Davide. Inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Nangyari na yon sa ating kasaysayan. At titimbangin siyempre yon ng sinumang tumatakbo. Kung babalik tanawan ninyo, nangyari sa impeachment ni Chief Justice Davide, hindi ito nakalikom ng 1/3. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakalikom ng 1/3. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa Kamara noon. Anyway, sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. so, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagawa sila ng malakihang Bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun... Mali parang... ba na lang kung magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga doon sa panawagan ni Presidente na huwag Yeah. sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay VP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit. Na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahon ito. So itong mangyayari, manalokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit natin hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Before Nimpa, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang, ano yun, sir, how do you feel? May concern ka ba? Or Wala. mahirap ba yung magiging trabaho nyo bilang kayong Presidente na... May nagsabi nga sa akin kung matutuloy yan, grabe 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon at 3 oras din mahigit. Pati kayo. Trabaho ang tingin ko rito, kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung conveniente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod, kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging
tama yung kanilang judgment. Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, Nim, fine then. Back to RG. Meron na kayong panawagan